Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po sa ating mga subscriber sa mga iba't ibang parte ng ating mundo ngayon? Kumusta po diyan sa Pilipinas, labi na dyan sa diha sa Bohol, sa probinsya sa Bohol. Shout out po sa inyo mga kaigsuunan ko diha, mga kaparyentihan diha sa Bohol, mga bulan ng dagga. Kumusta mo diha at amping mo kanunay? Sa ating mga subscriber, sa hindi lumulubay sa ating mga vlog, marami po salamat sa inyong suporta at tiwala. At nandito lang po ako laging nagkukomento sa ating nakikita natin, based na rin sa ating nakikita sa balita ngayon. So siguro ipaling ko lang itong pagko-comment ko o pag-react nitong si Father Ubo dito sa yung Cebuano na pare ng Katoliko na hayagan talagang sumusuporta dito sa kay dating Pangulong Duterte, na pumirma siya doon sa Tay Kami Naman. Yung mga siguro mayroon na ato sa Bohol ingani nga mga signature campaign na papauwiin si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Kaya nga questionable nga yung pagkahuli niya, pagpadala dito sa Dahig, dito sa Europe. So ito si Father Ubod ay hindi takot, wala siyang pakialam sa paligid niya, na talagang sumusuporta siya, na isip pare, isip ordinaryong tao, kung ano man ang kanyang ginawa dito sa pagsuporta kay Pangulong Duterte. Ito yung video niya na pagsuporta niya na papauwiin si dating Pangulong Duterte. Proponents of this Tay Kami Naman petition. So mga igsoon, kining atong movement para sa paghatag og suporta sa kalayaan o pagkagawas ni Tatay Digong dito sa iyarong nahimutangan sa ICC, ato ning suportahan kay usa ni ka pagmahal sa atong nasod, pagmahal sa atong mga isig ka Pilipino, o pagmahal sa atong konstitusyon. Kay kaybaw man ta nga dili gyud unconstitutional kaayo ang pagkaadturo ni Tatay Digong sa atong anang ICC. So makampo tas Ginoo, magpadayon ta sa pagpakita sa atong gugma sa atong nasod, pinaagi niining maong kalihukan. So I hope this will succeed and bear more fruits for the betterment of our lives as Filipinos and as a nation. So God bless you all sa tanang ni support niini. Thank you, sir. Thank you, Okay, Father. salamat, Maraming Maiso. salamat po. Thank you. Salamat mga DDS. Salamat. Thank you, Father. Ganon, ano siya, ano bang tawag yan, nakasuta na siya. So hayagan niyang sinabi na yun naman ang totoo talaga, na hindi napaka naman talaga, napaka unconstitutional talaga yung pagka dakip ni dating Pangulong Duterte. Kung maisip natin o babalikan natin yung nangyari noon na pagdating nila sa Hong Kong, na inabangan na kaagad-agad doon sa NAIA, at ayun na, nagkaroon na talaga ng mga hindi magandang mga commotion ba doon, lalo na yung kanyang live-in partner si Hanilet, si Kitty, na talagang mayroong nangyari doon na mga sigawan, may murahan, at mayroong binato pa ng ang cellphone yung police woman na yon ni Hanilet. So normal ho yon na nangyari ng ganun, kasi imagine ba naman asawa mo o yung partner mo huhulihin na tapos walang klaro na warrant of arrest na pinanggalingan. So di talaga maiwasan yun na mangyayari. At itong si Father Ubod, hayagan talaga siya na susuportaan niya yung pagpapauwi ni dating Pangulong Duterte. Kahit mo siguro ako, kung mayroong pipirma lang dito sa Spain kung mayroon lang magdala ng mga ganyang papel o ano man yan, pipirma din ako gusto ko talaga maibalik sa Pilipinas yan, kasi sa edad ba naman yan ng 81, tama ba, 81? Basta sa ganyan, sa 80 years old na siya, nandito siya sa nakakulong sa atin nga sa Pilipinas na ganyan binibigyan na siguro ng ng na yan, palayain na yung mga ganyang edad na yan. Pero dito, hindi pa nag-umpisa yung lilitisin talaga siya kung mayroon ba talaga siyang
kaso o mayroon pa talaga siyang kasalanan. Hanggang ngayon, hindi pa talaga siya na nalilitis mag-isang taon na halos by March sa nangyari nun. So, ito yung pare na sabi ko nga, makailang beses ko to sabihin talaga na napaka-ano niya, expand yung mga pag-iisip niya. O, kung ano siya, pare, nandoon siya sa simbahan, sinasama niya sa kanyang homily itong nangyayari ngayon sa kay dating Pangulong Duterte, itong mga pangyayari din ngayon sa panggobyerno ni Bongbong Marcos. So hayagan talaga siyang suportahan na dito kay Pangulong Duterte na. So sa homily lagi niya sinasabi yan na sino bang mas yung Team Duterte o Team Marcos. So, di naman niya yon. Basta nagtatanong lang doon siya sa mga nasa simbahan. Kaya ito ngayon ang nagiging komentaryo ko ngayon sa ating sa ginawa kong video ngayon. So may iba naman din kasi ang pare eh. Iba-iba na nga naman ang pare ngayon kasi may mga pare naman na against sa mga Duterte at alam naman natin 'yan kung saan sila ngayon. At isa pa itong si Father Joseph Rora, Katoliko rin to na pare. Ito yan, nagsalita rin siya sa nangyayari kay dating Pangulong Duterte. Ito yung video niya. Napapansin niyo po ba? Natatabunan yung mga usapin, halimbawa sa kalagayan, sa sitwasyon at sa patutunguhan ng kaso ni dating Pangulong Duterte sa ISIS. Natabunan din ito yung issue. Di ba? Pati ito si Father Joseph Rora, natabunan daw itong issue na to tungkol nga dito sa kay dating Pangulong Duterte na nandito sa ICC, gawa dito sa mga problema sa Pilipinas ngayon. So hindi talaga lubayan ng problema ang Pilipinas kasi nakikita natin ngayon mayroong impeachment na naman ni Bongbong Marcos, mayroong impeachment na kaamba kay VP Sara pag natapos itong February 6. Alam naman natin na may magpa-file na naman. So, hanggang saan kaya talaga ang kaguluhan sa Pilipinas ngayon? Kasi hindi na talaga to binigyan ng pansin sa gobyerno na manahimik ba to o ano talagang gagawin nila dito sa kanilang panggobyerno ngayon. At itong mga pare na ngayon, ayan na, nag-umpisa na talaga na, hindi lang umpisa, hayagan na talaga sila kung saan sila susuporta. So, ibig sabihin si Bongbong Marcos talaga, unti-unti na talaga tong dinuduraan na talaga to siya. Kasi wala na hindi na talaga ginagalang si Bongbong Marcos dito sa mga tao ngayon Itong mga nasa mga ordinaryong tao nga hindi na gumagalang kay Bongbong Marcos eh. Yan pa kaya itong mga pare yan, mga nag-aaral yan na alam naman natin kung mataas din ang mga pinag-aralan ng mga yan. So, madali ay mag-judge to sa mga pare na to. Pero kung intindihin natin ngayon sa nangyayari ngayon kasi, mas malala kasi ang korupsyon ngayon nung panahon sa kay dating Pangulong Duterte. Alam naman natin yan eh. Kahit ako ramdam ko yun noon. Itong panggobyerno ni dating Pangulong Duterte na dapat talaga tinuloy-tuloy lang to ni Bongbong Marcos. Hindi ganito kagulo ang Pilipinas. Kaya lang nag-iba siya ng plano. Hindi na yata niya nasubaybayan talaga yung panggobyerno ni dating Pangulong Duterte. At ngayon gusto nang gumawa ng sarili niya. Ay nako, si Bongbong Marcos naman talaga. Kaya ngayon nagkasakit-sakit ka na dahil siguro sa niya yan, naramdaman niya na talagang sinusuka na talaga siya sa mga tao ngayon. Kaya na-stress na talaga siya. Kaya hindi maiwasan na sa mga tao lang naman din siya. Dapuan pa rin talaga siya ng sakit. Kahit sino naman kahit na sinong tao dyan, doktor na nga yan sila, dadapuan pa rin ng sakit yan. Yan ang presidente na yan dadapuan pa rin yan. Kasi tao lang naman din yan Yung mga doktor nga dyan tigok pa rin kahit doktor Diba? So, ito yung ating ngayon. Sana gabayan po itong mga pare na to na nagpaalala po sa atin sa nangyari nung ni dating Pangulong Duterte.